ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan, may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi, nagmumula ang papuri. Oh, Jesus. Ayan po ay tayo po muli magpapatuloy sa ating live broadcast mula dito sa salita ng Panginoon. So paumanhin po sapagkat tayo po ay nagkaroon po ng technical problem. Okay? So nawawalan po tayo ng signal kaya po naputol ang ating live stream. So ito po ay tayo po magpapatuloy ngayon ng salita ng Diyos. Pangalan mo, Jesus, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway hikuin mo ng simple kong papuri para sa'yo, dahil sa'yo. Ayan po talagang Diablo, umaatungal. Na ano na talaga tayo, no? Pilit niyang sisirain ang salita ng Diyos. Pero hindi po siya nagtatagumpay. Ito. Okay, balik lang po tayo. Patuloy po tayo na makinig ng salita ng Diyos. At dito po sa ating palatuntunan, Devotion Pilipinas. Okay, magbabalik na po tayo muli sa ating devotion. Kaya po, kunin niyo po ulit ang inyong mga Bible at patuloy na basahin natin ito. At patuloy na i-share ang ating programa para po mapakinggan ng lahat po. Itong Devotion Pilipinas ay nahatid po natin sa Himpapawid para po ay maraming makapakinig ng salita ng Diyos at na sa ganon ay maraming pagpapalain ng Diyos. Ay dadakilain ko. At importante po kasi na maihayag ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Dapat ang mga tao ay makapakinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, para po malaman ng tao na ang Diyos ay tunay na pag-ibig at ang Diyos ay tunay din na isang hukom. Lang, ngunit totoo, taos puso, handog sa'yo. Pangalan mo, Jesus, ay dadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay dadakilain ko. Okay, maraming salamat po at muli po tayo nagbabalik sa ating Devotion Pilipinas at tayo po magbasa ng salita ng Diyos mula po sa Luke chapter 9 verse 57. Ito pong sinasabi, no? And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest. So yan pong salita ng Diyos. Tayo manalangin, Ama, salamat po sa mga salita nyo na aming bulay-bulayan ngayong umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Lord, na magsilbi po, Lord, ng aral sa amin, Panginoon, na kung paano po, Diyos, kayo nangusap sa aming buhay at paano po kayo maglilingkod sa inyo na may katapatan, Ama. Tulungan niyo po, Lord, ng mga salita nyo na ito ay saan man po, Diyos, darako ang programang Devotion Pilipinas
ay mapakinggan ng bawat, naroon, Panginoon, kung ano man sila, sino man ano man ang kanilang lahi, Panginoon. Ipaunawa niyo po sa kanila, Lord, ang inyong mga salita. At itong salita niyo, Ama, hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan, Ama. Tulungan niyo po ako, bigyan ng talino, pang-unawa sa inyong mga salita to deliver, Panginoon, sa mga kababayan namin, Panginoon, na mapakinggan nila, O Diyos, ng tama ang inyong, gospel, Panginoon Diyos, at ang kaligtasan. Salamat, Panginoon, at muli niyo po ako itago sa inyong likuran ng inyong krus upang kayong makita, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagpapala sa amin. Patuloy niyo pagpalain, Panginoon, itong, programa, ang Debosyon Pilipinas, at ang, technical, Lord, bless niyo po na hindi po nagkaroon ng problema, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen. So dito po, ang kwento dito, dito po ay, ang kwento dito po sa, tawag dito, dito sa may, Luke chapter 9, 'no? Na napansin natin dito na napaka-ano nito, ang dami ng kwento dito sa ano, sa verse, ano tawag nito, sa chapter 9 ng, Luke, 'no? Dito nagsimula na sa verse 8, sa chapter 8 nagsimula po dito na, nagkaroon ng, nagpapagaling ang Panginoon doon sa isang maid, 'no? At gumaling ito na ito'y patay na, sabi nila, at hindi sila naniwala na ito'y, sabi nila, ay patay na, 'no? Ngunit, ang Panginoon natin makapangyarihan, at sabi niya dito ay, kung babasahin natin yung mga verse doon, sabi doon ng Panginoon ay huwag kayong magsiiyak, 'no? Sapagkat siya ay hindi patay, siya ay tulog lamang. Ayan, 'di po ba? So dito po namangha sila Peter, ni John, 'no, na mga disipulo ng Panginoon na kasama niya, na namangha dito sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya pagdating sa chapter 9, dito po ibinigay ng Panginoon ang kapangyarihan o yung power and authority, sabi dito, over over all devils and to cure diseases. Ibinigay ng Panginoon ang sa mga disciples niya, 'no? Tinawag ng Panginoon ng kanyang mga disipulo at ibinigay niya yung power and authority, over all devils and to cure diseases. Napakita po dito kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng karapatan sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga leader, sa kanyang mga disipulo, 'no? At dito nagpapagaling sila. Ang sabi ng Panginoon, and He sent them to preach the kingdom of God, 'no? Nasabi dito ay, ang Diyos ay, ano nun, anong tawag nun? Sinend out sila, oo. Pinadala sila para mag-preach, mangaral ng salita ng kaligtasan ng Diyos, 'no? At sabi dito, at magpapagaling ng mga may sakit. So doon po 'yon. Ito po, marami po itong kwento dito sa, ah, sa chapter 9 ng Luke. At dito rin nag na na dito din na nagtataka si Haring, Herodes, 'no? Siya ba? Mm. Ayun. At sabi dito ay, si Haring Herod, 'no, ay nagtataka din dito, sabi dito, he was perplexed because that it was said of some that John was risen from the dead. Ang sabi ni Herod dito sa verse 9, and Herod said, John have I beheaded? Na wala na, pinutulan ko na ng leeg ito, but who is this? Yung mga nangangaral ng salita na ito ay inutusan ng Panginoon ang mga disipulo na mag-preach ng gospel and healing everywhere. So ito, marami po yung mga kwento dito sa chapter, 9 ng Luke. Okay? So ito po, ayan, dito rin naganap yung kwento ng pagpapakain ng Panginoon ng 5,000 men. Okay?
So yan, dito rin po yan nakwento lahat. At dito rin nananalangin ng Panginoon na nakita ng disipulo na mayroong kasama si Jesus Christ, 'no? Dito rin 'yon. At, sabi nga ni Peter, magpapatayo sila ng tent, 'no? At isa isa sa Panginoon, isa kay Elijah, at isa kay John. Si John ba 'yon? Oo, correct me if I wrong. Ayun, so 'yan dito din po 'yan, 'no? Dito rin naganap at itong kwento na ito. Kaya pagdating sa verse 23, nagsasalita na ang Panginoon dito, ha? Sabi ng Panginoon, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily, follow me." 'Yon, 'di po ba? At dito 'yan, nagsasalita ang Panginoon na ang sabi niya sa verse 24, "Whosoever will save his life shall lose it," 'no? "But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it." Dito rin 'yan, ito din sinasabi dito. At sinasabi din dito ng Panginoon na siya mismong nagsasalita dito, "For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away?" Dito rin po 'yan, na 'yan ang inaano ng tao ngayon na gusto nila maging famous sila sa buong sanlibutan. Sila yung pinakamayaman at sila na ang may-ari ng mundo. But the Lord has said, sabi dito, ha? "What is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away?" 'Di po ba? Na tayo ay, 'yan ang mga pangarap ng tao ngayon na maging sikat at pinakamayaman sa buong mundo, ha? At sabi dito, "Makamtan mo man yang mga bagay na 'yan," sabi ng Panginoon, "kung wala naman si Kristo sa buhay mo, ay wala po 'yan, maitatapon lang pong buhay niyo sa impyerno." 'Di po ba? Kaya mahalaga po tayo na mga nakapakinig ngayon ng salita ng Diyos ay, ito, na dapat tayo ay, tawag nito, si Kristo ang priority sa ating buhay, 'no? Kasi pagkasama natin si Kristo ay hindi niya tayo pababayaan. Pero 'pag inuuna natin ang ating sarili, sabi dito, sabi dito, sabi dito ay, "Whosoever will save his life shall lose it." 'Yan, kung inuuna natin yung ating sariling iligtas, lalo tayong mapapahamak, ha? Pero kung inuuna natin ang, pangalan o ang Panginoon, ay tayo ay kasama natin ang Panginoon at kailanman hindi tayo mapapahamak. So, nandito po 'yan, kinukuwento po 'yan dito, 'no? Ang haba po ito. At sabi dito sa verse 35, sabi dito, ni Apostol Paul, "And there came a voice out of the cloud saying," okay, mayroong boses, 'no? Mayroong, tinig na nagsasabi, "This is my beloved son." Okay. So, dito po 'yon nagkaroon ng, after na umakyat na ang ano, sabi dito after na nag-uusap ang Panginoon, sabi dito, 'yon basta 'yon hindi ko na i-detalye sa inyo kasi 'yan ito ay mga ano lang po natin 'to guide. Pinapakita ko lang po sa inyo na dito ang importante po sa atin na makinig po dito, sabi dito, "This is my beloved son, hear him." 'Yon, si Jesus Christ pong tinutukoy dito na papakinggan natin. Hindi po dito tinutukoy kung sino ang mahusay, sino po ang matamis na mananalita ng mga denominasyon dito sa mundo. Walang iba ditong tinutukoy ng Ama ang nagsasalita dito, kundi sabi niya, "Hear him." Pakinggan ninyo si Jesus. Pakinggan natin si Jesus Christ sapagkat nasa Kanya ang katotohanan, nasa Kanya ang kaligtasan. 'Di po ba? Nasa Kanya lahat, nasa Kanya din yung biyaya,
Nasa kanya din yung protection. Lahat ng kailangan ng tao ay nasa Panginoon. Hindi po nandito sa kung sino man na ating inaasahan na mga mahuhusay at sikat, astig na tao sa mundo. Wala po 'yan sa kanila, nasa Panginoon po. Kaya po na kung maintindihan natin itong verse 35 na binabanggit dito, "And there came a voice out of the cloud saying," sino po ba yung nagsasalita na yon? Ha? Sino yon? Bahala na kayo diyan. 'Pag binabasa niyo yung salita ng Diyos, ang Ama po nagsalita diyan. Ang Diyos ang nagsasalita. Dahil nandoon ang kanyang anak nung siya'y nanalangin doon sa verse 32, verse 33, verse 34, ha? Doon po yon nagpakita nagparinig ang salita ng Diyos. "This is my beloved son. Hear him." Pakinggan natin siya. Kasi 'pag hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, kawawa tayo. Busy tayo sa ating sarili. Busy tayo sa lahat. Ha? Bakit tayo busy sa lahat? Ang salita ng Diyos hindi na natin napapakinggan. Hindi na natin nababasa. Hindi na tayo nagpe-pray. Ha? Nawawala ito sa atin sapagkat marami tayong kinabisihan sa mundo na hindi natin naintindihan ang sinabi ng Panginoon na whosoever shall save his life shall lose it. Ha? So kung hayaan natin nakikilos ang Panginoon sa buhay natin, sigurado ako diyan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lang naman tayo pinapabayaan ng Panginoon kasi after tayo doon sa kanyang salita, ay ganun, mayroon naman pala, o sige. Maganda din naman yon, kaso lang wrong intention po tayo diyan. Dapat ibigay natin sa Panginoon ang tiwala. Ibigay natin sa Panginoon ang tama. Ibigay natin sa Panginoon kung ano ang kanyang inihingi sa atin. Ang problema, tira-tira na lang yung binibigay natin sa Panginoon. Pupunta tayo sa simbahan, tira-tira na lang. Pag Sunday, tira-tira na lang. Bakit? Wala ka talagang plano eh. Ang sabi mo lang magsisimba ka pero wala kang plano sambahin ang ating Panginoon. Magkaiba kasi yung pagsisimba kaysa pagsamba. So mga kaibigan, hindi po ako nananakit. Hindi po ako hindi po ako nagagalit dito. Kaya lang kailangan ito natin mapakinggan. Kailangan natin ito malaman kung ano pong sinasabi ng Panginoon. Ang pagsisimba po natin, ang pagsasamba natin sa Panginoon ay hindi po tira-tira yan. Pinaplano po yan. At yan po ay talagang dedicated po dapat tayo dyan. Na ang araw ng linggo ay dapat tayo ay nagsisimba sa Diyos. Dapat po pinaglilingkuran natin ang Panginoon. Actually, hindi po tayo naglilingkod sa Kanya. Ang Diyos pong naglilingkod sa atin. Nakikinig nga lang tayo eh. Kaya nga minsan, ang iba ayaw nang makinig eh. Yung iba nag-iingay, yung iba lakad ng lakad. Di ba? So hindi po dapat 'yon, tama, mali po 'yan. Na ang Panginoon, 'pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ibigay natin ng buo at maganda sa paningin ng Panginoon. 'Di po ba? So ako hindi nagagalit dito. Pinapaliwanag ko lang kung ano pong inababasa ko dito sa Bible. Na sabi niya, "This is my beloved son. Hear him." Makinig kayo. Huwag kayong maingay. Huwag kayo lalakad ng lakad, tayo ng tayo. Ha? Hindi maganda. Kaya yan po yon sa akin, na patuloy po natin na salubungin ng Panginoon sa kanyang araw. No? Actually, kulang pa yan eh. Sa araw-araw tayo, ginagawa natin lahat. Lahat para sa ating sarili. Pati ang linggo, kinukuha pa natin para sa ating sarili. Ako po hindi yan nag-ano dyan. Pero gusto ko lang po na malaman natin lahat na mayroon pong sinasabi ang Panginoon dito. Ibigay natin sa Kanya. Kulang na kulang. Hindi wala kang planong wala kang planong sambahin ang ating Panginoon. Magsisimba ka lang, 'yun lang.
Kaya nga late tayo. Tapos pagdating ng hapon wala tayo. Ginagamit mo yung araw ng Panginoon. Hindi mo araw 'yan, kapatid. Yan ay araw ng Panginoon 'yan. Pupurihin natin siya diyan, sambahin natin siya. Sabi doon sa espiritu at sa katotohanan. Huwag mo gamitin yung araw ng Panginoon. Kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon kasi ganito pala yung ginagawa natin dito, 'no? So yan po, na makinig tayo. Pakinggan daw natin ang Panginoon. Pakinggan natin si Jesus dahil mayroon siyang mga sinasabi sa atin. Okay? So sabi dito ay, sabi dito 'no, saan na ba ako? 'Yun, dito na ako. Oh, so wala pa tayo dun sa topic natin 'no. Ito ay ano pa lang ito, okay. So ito nung araw na-i-preach ko na 'to sa inyo, 'yan. So dito na po tayo. Ibig sabihin gano'n po yung mga kuwento at pang-usap ng Panginoon na dapat pakinggan natin ang Panginoong Hesus. Okay, so ano 'yun, bakit? Ito na, nung namangha sila sa mga ginagawa ng Panginoon, mayroon sabi dito, ah ito po yung sabi ng Panginoon, "For the Son of Man is not come to" ay ito kasi binanggit kasi dito ni ano, ni Pedro, 'no, binanggit niya dito na sabi niya dito ay, sa verse 54, "And when his disciples, James and John saw this," yan si Peter saka si John, sabi dito, they said, "Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them?" Even as Elias did, yung ginawa ni Elias dun sa ano, sa tao nung anong pinadala sa kanyang ano, sundalo, okay. At sabi dito, but he turned and rebuked them and said, "Ye know not what manner of spirit are ye of." So ito yung nag-ano ang Panginoon dito, nagkaroon ng, ah, rebuke sa kanila, 'no? Kasi ang hindi alam 'to ng dalawang ito, eh, na kung ano iniisip ng Panginoon. 'Di mo ba? Kasi ang Panginoon dito nakatingin sa taas. Nakakakala nila ang Panginoon ay humihingi ng apoy para i-consume, sunugin itong mga taong itong mga matigas ng ulo nandito sa mundo. Okay. Kaya nga sabi dito, ang sabi ng Panginoon, verse 56, sabi dito ay, "For the Son of Man is not come to destroy man's life." So ang Panginoon Diyos natin ay hindi pupunta sa lupa para sirain ang buhay ng mga tao sa mundo, but to save them. But to save them. Take note, ang Panginoon ay magliligtas po sa tao. Sino man sa atin ngayon na mga nakikinig sa ating live, 'no? Kung ikaw man ngayon ay hindi nakaunawa sa salita ng Diyos, tandaan niyo po, ang Diyos ay magliligtas sa tao. Bakit? Kasi ang mundo ay sinisira ang buhay ng tao, 'no? Sino ang sumisira ng buhay ng tao? Ang mundo, hindi pong Diyos. Ang Diyos siya ay magliligtas, sapagkat ang tao ay mapapahamak ayon sa salita ng Diyos. Ayon doon sa Romans 3:23, ang tao ay makasalanan at hindi makarating sa kalulwatian ng Diyos. At ang tao ay pupunta sa impyerno, ayon doon sa Revelation 21 verse 8. Ang tao ay may bahagi sa apoy at asupre doon sa ikalawang kamatayan. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, siya ay magliligtas. And they went to another village. Yan, lumalis na sila. Diba? Kaya sa verse 57, ito na po yon ang nangyayari. Okay, kung makita nyo po dyan yung ating pamagat, no, sa ating caption dyan, nakalagay po dyan ay follow the Lord. Nasaan na ba ako? Ayan, wala. Ayun, follow the Lord without any reason. Bakit ko po sinabi yan? Kasi po, binanggit po dito na habang ang Panginoon ay naglalakad papunta doon sa ibang village na naman,
sabi dito nakasalubong may nakita sa ditong tao. Sabi dito, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him. Kita niyo po 'yan? Oh, nakita niyo po 'yan na may nagsabi sa kanyang tao, 'no? Dahil nga siguro napanood itong Panginoon, nakita na niya ang Panginoon na ganitong makapangyarihan ang Panginoon, 'no? Nakita nila at maabilidad, makapangyarihan, at higit sa lahat malakas ang ating Panginoon. Kaya po nakita nito ng isang tao na salubong niya ito siguro 'no, salubong niya o makasabayan niya, hindi natin alam. Sabi dito, "I certain man said unto him, Lord," so kilala niya, "Lord, I will follow thee whithersoever thou goest." Parang si Pedro, 'no? Okay. Okay. So, akala niya siguro basta-basta na lang na sasama siya sa Panginoon na gano'n-gano'n na lang, 'no? So, nagkaroon po dito ng, pag-uusap itong dalawa. At sabi dito sa verse 58, "And Jesus said unto him," okay? Ah, saan tayo? Verse 58. Ayan, "Foxes have holes." Itong, ano tawag dito? Mm. Itong mga ibon na ito, sabi niyang Panginoon, ay mayroong mga, ah, butas o holes o bahay. "And birds of the air have nest." Mayroon silang mga pugad. Oo. Ito sura ito kung tawagin sa Tagalog yung, foxes na 'to, yung parang daga, 'no, yung parang daga. Hindi naman daga yun, parang parang ano lang siya, okey. "But the Son of Man hath not where to lay his head." So, ibig sabihin dito, na ikinuwento ng Panginoon na ako ay wala akong bahay, wala akong tirahan dito. Mabuti pa nga yung mga ibon mayroon silang mga tirahan, 'no? At, maging ang anak ng tao ay wala man lang kahit isang unan. Paano mo masasabi na sasama ka sa akin? Anong ano bang nakikita mo sa akin? So, 'yun yung ibig sabihin ng Panginoon dito na sasama ka sa akin, ako nga wala nga akong tirahan, kung saan-saan lang ako, 'di ba? Oh. So, 'yan po 'yon na nakikita dito, nakikita natin dito, 'no? 'Yon, itaas ko na para 'yan tuloy-tuloy. Okay. So, nakikita dito na yung pinapakita ng Panginoon na sasama ka sa akin, ibig sabihin kung wala akong tirahan, kung wala akong unan, ay gano'n din ang mangyayari sa'yo. Kaya mo ba ito? Ayan. Opo. So, kaya ba natin ito? So, ibig sabihin tayo po ng mga disipulo ng Diyos, nakita nila kasi na ang mga disciples ng Panginoon sumasama sa kanya, kaya siya din sasama din. Okay. So, sabi dito sa verse 59, "And he said unto another, Follow me." Oh, ngayon sige, kung gusto mo talaga, sumama ka sa akin, 'no? Sumama ka sa akin. But he said, "Lord, follow me. Suffer me first to go and bury my father." Mhm. Ayun, kasi ano na ito, namatay ang kanyang, tatay dito. Isa 'to sa mga dahilan na ipinapakita ng Panginoon na ang sino mang nais sumunod sa Panginoon ay dapat wala ng mga dahi-dahilan, 'no? Kung susunod ka sa Panginoon, sumunod ka ng sumunod. Wala tayong mga dahilan. Kaya nga nakalagay sa atin diyan, follow the Lord without any reason, 'di po ba? So ito, ang mga kadahilanan na pagka noong nasabi ng Panginoon sa kanya na ganito ang Panginoon, ganito ang kanyang kalagayan, 'no? Wala siyang permanenteng tirahan dito, wala man siyang unan, sa ibig sabihin mahirapan sila. Kaya dito nagsagot siya, "Lord,
suffer me first to go and bury my father. No? Ang sabi niya, hayaan mo muna ako, Panginoon, na unahin ko 'tong ilibing ko ang aking, tatay kasi namatay pong tatay ko, eh, 'no? Oh, bakit ang sagot ng Panginoon ganito kasama, 'no? Tingnan niyo, ha? Jesus said unto him, "Let the dead bury their dead." Grabe, 'no? So, nakita niyo po 'yan? Nakita niyo ba 'yan, sinagot ng Panginoon? Nasa sa tingin at sa tingin ng mga tao ay napakasama ang sagot na ito. Paano mangyayari 'yon? Patay na nga 'yon, eh, paano pa maglibing ng sarili niya? 'Di po ba? Sa tingin ng mga tao ay masama itong sagot na ito. Tayo, 'yan po yung madalas nating sinasabi, na lagi natin inuuna ang ating sarili. Sumusunod tayo sa Panginoon, pero Lord, pagkatapos ng aking gawain, pagkatapos ng aking, trabaho, susunod ako sa iyo, Lord. Kaya nga madalas tayo late, eh, kasi lagi natin inuuna ang sarili natin, na alam nating susunod tayo sa Panginoon, pero ginagawa pa rin natin ang ating kagustuhan. Kaya nga pinapakita dito ng Panginoon na yung mga bagay sa mundo ay walang kakwenta-kwenta kung tayo ay inuuna natin ito at kung tayo ay hindi sumusunod sa Panginoon na walang kabuluhan. 'Pag inuuna natin ang ating sarili, ang nangyayari dito, wala po yung kakwenta-kwenta, patay. 'Di po ba? Hindi mahalaga yan sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon na 'pag sumunod tayo sa Kanya ay talagang totoong pagsunod. 'Pag sinabing 9:00 nandun tayo, ha? 'Pag sinabing Linggo, magsimba tayo sa Panginoon, simba tayo. 'Yun yung pagsunod mo sa Panginoon. Kaya lang, ang nangyayari sinasanay natin ang ating sarili magising ng tanghali. Pagkagising ng tanghali, gagawin natin ang ating sarili. Uunahin natin ang ating sarili. Kaya nga ako hindi sa pinagmalaki, ako po ay, istrikto ako sa aking family. Pagdating ng Linggo, ayaw ko kung ano ang mga pinagagawa nila. Ang gagawin lang natin, wala tayong ibang gagawin pagdating ng Linggo, maghanda sa ating sarili. Sapagkat Sabado pa lang, Biyernes pa lang, or Lunes pa lang, anticipated na natin na pagdating ng Linggo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Magsasamba tayo sa Panginoon. Magpupuri tayo sa Panginoon. Pero kung lagi tayong inuuna natin ang ating sarili, nakakahiya naman tayo sa Panginoon, kapatid. So ito po yung aking sinasabi dito. Hindi ko po yung sariling sinasabi. Yan po yun ang sinasabi dyan sa Bible. Na anumang mga bagay mayroon ka sa mundong ito ay walang halaga yan compare sa pagsunod sa Panginoon. Di po ba? Kaya ang Panginoon matutuwa sa inyo, matutuwa sa atin, sapagkat tayo ay sumusunod at nakikinig sa anak ng Diyos. Di ba sabi niya doon, hear Him. This is my beloved Son. Marami siyang binabanggit sa Bible. Kung mayroon kang tengang pangdinig, makinig ka sa Panginoon. So kapatid, ako'y hindi pastor. Ako'y hindi lingkod ako'y hindi pare. Ako'y hindi ministro. Ako ay nagpapagamit sa Panginoon para po mapapakinggan ng sino man na makikinig ngayon na ang salita ng Diyos ay nangungusap sa bawat sangkatauhan. Sino ka man ngayon, kapatid, na nakikinig sa akin, huwag kayong masaktan. Mabuti nga dapat masaktan tayo, eh. No? Kasi mayroon tayong sakit sa ating puso. May sakit tayo sa ating buhay. May sakit tayo sa ating kaluluwa. Ano yung sakit natin? Ito, mahalaga yung mga bagay sa mundo kaysa pagsunod kay Kristo. Di ba?
So yan yung sakit natin. Kaya itong salita ng Diyos ay ito yung dakilang manggagamot. Ito yung mabisang gamot para gamutin ang ating mga problema, ang ating mga isipan, ang ating mga puso na kulang sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Hindi ko sinabing wala kayong pangunawa. Ang sabi ko lang, kulang tayo ng pangunawa. So kung mayroon tayong mga pangunawa na ganito, na na ikaw mismo ang nangako, ikaw mismo ang nagnako sa Panginoon na sumunod, 'di ba? Sinabi mo 'yon, no? Kaya tulad ng sinabi dito sa verse 58, no? Verse 57, na nangako ang tao na sumunod kay Kristo. Nung sinabihan siya ng Panginoon na ako'y walang-wala akong tirahan at wala din akong kahit unan sa aking ulo, sabi dito, ay sabi niya, "O sige, unahin ko muna, ilibing ko muna ang aking magulang, ang aking tatay." Ang ibig po sabihin diyan, nagkaroon po ng dahilan. 'Di po ba? Pero nung una wala namang dahilan 'yon. Ano kasi may nakikita. So tayo ng mga tao na nagkakaroon ng commitment sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po ba na 'pag ikaw ay nagpunta sa simbahan, commitments po 'yan. Nagsalita po ikaw diyan na susunod ka sa Panginoon. Ha? Kaya nga dapat ready tayo, eh. Sabi ko nga, pagkatapos ng linggo na nagsunod ka sa Panginoon, kinabukasan Lunes, doon pa lang anticipate mo na ikaw ay babalik ulit sa simbahan sa linggo. Sa Miyerkules babalik ka, 'di po ba? So ito po ay hindi ko po ito intensyon na saktan kayo. Ito po ay intensyon ng Panginoon para turuan tayo at matuto tayo na sumunod ng tama sa ating Panginoon. Sapagkat ang tao ay nakabaling ng kanilang isipan, ang kanilang isip doon sa mga bagay sa mundo na siyang magsisira sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. At siya ang naging dahilan natin para makaiwas tayo sa nais ng Diyos na gawin natin. Hindi po ako pastor, no? Hindi po ako nagpi-preach. Pero ako po mayroon akong Devotion Pilipinas. At itong Devotion Pilipinas, dito ko po 'yan ibinubuhos ang salita ng Diyos na nais kong matuto ang sanlibutan kung paano ang sinasabi ng Panginoon. Sana po naunawaan natin ito. At ito po ay hindi tayo dapat masaktan. Pero kung gawa mo ito, dapat masaktan tayo. Commitments natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Okay? So dahilan. Kaya nga, ang pinakamabigat na dahilan natin dito, pagka may patay tayo eh. No? Kaya tingnan mo yung mga sa ibang bansa. Sa ibang bansa, umuuwi sila kahit na gaano kalaki ang pamasahe. Umuuwi sila pag namatayan sila dito sa probinsya. Mahalaga kasi yan eh. Di ba? So tingnan mo sa Panginoon, hindi yan mahalaga sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya, yung ating pagsunod na totoong-totoo na nag-commit tayo sa Panginoon na tayo ay magsasamba sa Kanya, magpupuri tayo sa Kanya. Kita nyo po? Ito yun na ipinapakita dito ng Panginoon. Ang daming-dami ng dahilan. Okay? Kaya sabi dito ng Panginoon, let the dead bury their dead. Hayaan mo na sila na ilibing nilang sarili nilang patay. But go thou and preach the kingdom of God. So ito po yon na atin po ini-emphasize na ang salita ng Diyos ay must be preached in the whole world. Tayo po yon ng mga lingkod ng Diyos at nangangako na tayo ay maglingkod sa Diyos at maipahayag natin ang salita ng Diyos at magkaroon ng katuparan ang Great Commission. So ito po yun, mga kapatid. I-correct nyo ako kung ako'y mali. Pero kung babasahin natin ang Bible at unawain natin na mas mahalaga na magsunod tayo sa Panginoon sa pagngangaral ng kanyang salita. Mahalaga yun. Hindi ko naman sinasabi na ganun ang mangyayari. Gawin natin yan, yung mga bagay na yan kung pagsunod mo sa Panginoon.
ay totoo. Pero kung ang pagsunod mo sa Panginoon ay mayroong term, mali po 'yan. 'Pag nagsunod ka sa Panginoon, dire-diretso. Kasi mabilis ang Panginoon. 'Pag mabagal ka, maiiwan ka. Lumiko ang Panginoon sa kaliwa, tapos sa sunod na kanto lumiko ulit ang Panginoon sa kanan, saka ka pa lumiko sa kaliwa, ay nasaan na ba yung Panginoon? Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Yan, naligaw ka na, wala ka na. Tapos nakita mo may nasundan ka, ay ito yung Panginoon, okey 'to. Yun pala si Satanas pala yun, nasinsay ka ng mundo. So ganun po mga kapatid, na dapat po tayo ay maging, alerto tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo puro puro ano, papugi, ah, huwag tayo puro daldal. Aralin natin ang salita ng Diyos. Kasi 'pag hindi natin inaaral ang salita ng Diyos, wala tayong alam. Kaya nga dito sa Devotion Pilipinas, sabi dito ay titik sa kaalaman ng Diyos, ang Devotion Pilipinas. Inaaral po natin 'yun, 'no? At binibigyan tayo ng Panginoon ng talino diyan ng pang-unawa para po maunawaan ang salita ng Diyos. So kung ako po binibigyan ng Diyos ng gano'ng karunungan para maintindihan ang salita ng Diyos, how much more kayo din po. Naniwala po ako na sa lahat po ng tao ito, hindi lang po sa isang tao. Hindi lang sa pastor, hindi lang sa preacher, sa teacher, sa lahat ng tao na nagnanais na matuto ng salita ng Diyos at tunay na susunod sa Kanya. So napakadami po ng dahilan dito. Ang mahalaga, sabi ng Panginoon, "Go thou and preach the gospel of the kingdom of God." So yan po ang ating dapat na malalaman dito sa salita ng Diyos. And another also said, "Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell," ayun, "which are at home at my house." No? Mayroon tayong nais na gawin at sundin ang Panginoon, pero mayroon tayong salitang but. Dapat wala yan without any reason. Pag sumunod tayo sa Panginoon, sunod. Go. Sundan natin ang Panginoon. Bahala na yung Panginoon diyan magpaalam. Kasi pag nagpaalam ka doon, hindi ka papayagan yan. Ang yung isipan, magdadalawang isip. Susunod ako sa Panginoon, susunod ako sa aking pamilya, susunod ako sa Panginoon, sa pamilya ko. Marami kasing pamilya natin, maraming sinasabi na pagka tayo ay magsalita na maglingkod tayo sa Panginoon, ay magsasabi ang ating pamilya, makakakain ba tayo diyan? Yayaman ba tayo diyan? May mga salita pa, makakayanan mo ba yan? Ganun po ang ating pamilya. Ang ating pamilya, ganyan sila magsalita. Kasi hindi nila nakita yung puso natin, ang ating isipan, na kung paano tayo nakipagkasundo sa Diyos. Nag-uusap tayo tayo yon mga naglingkod ng Diyos, kinakausap natin ang Panginoon. Na kung gagawin natin ito, na ang commitment mo ay maglilingkod ka sa Panginoon, yon, nagpaalam ka doon, ay dapat nagpaalam ka muna doon sa pamilya mo bago ka nag-commit sa Panginoon. Di po ba? So, nagkakaroon ng dahilan. So, ako may mga dahilan din ako, no? Pero nung natuto ako dito, para wala na akong dahilan, ginawa ko yung sabi ni Joshua, "As for me in my house, we will serve the Lord." So, hindi na ako kailangan magpaalam sa kanila. Di po ba? So, tayo ay susunod sa Panginoon, hindi lang ako ang sarili ko. Hindi lang ako maglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon kasama ko pamilya ko. Kasi magiging balakid sila kung hindi natin ito gagawin. Na dapat tayo ay pag naglilingkod tayo sa Panginoon, kasama ang pamilya natin maglilingkod sa Kanya. Tama po yun. Kasi kung hindi po natin kasama sila naglilingkod, magiging balakid dyan sa paglilingkod natin sa Panginoon. So ganun po mga kapatid, yan po ang aking pangunawa dito sa salita ng Diyos. Na harinawa, kayo din po ay ganun din ang inyong pangunawa.
no? Kung mayroon pa po kayong matalas na pangunawa, kaya nyo pa ito lampasan, wala mo naman po problema. Kaya sabi dito, ha? Sabi dito, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Ang sino man na sumusunod sa Panginoon, dapat wala nang binabalikdan o wala nang tinitingnan sa likod. Tama? Straight forward. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So yan po yung aking naunawaan dito sa salita ng Diyos. At harinawa po, kayo ay natuto din sa salita ng Diyos. At harinawa, pinagpala po kayo ng Panginoon sa ating programang Devotion Pilipinas. Ikaw ang nagbigay, pag-asa ng buhay. Ikaw ang Salamat po sa pamagitan ng music na yan o ng awit na yan ay ako po nagsamantalang nagpapaalam sa inyo sa Himpapawid. kapayapaan. At maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At maraming salamat po sa inyo, sa mga nanonood ngayon sa atin. Nawa po pagpalain kayo ng Panginoon at sa sunod na mga araw tayo po magkita-kita muli dito sa Himpapawid upang mapakinggan ang salita ng Diyos. No? At maraming salamat po ngayon sa inyo po, sa mga panonood nyo. Brother Arthur, Brother Arthur, maraming salamat po sa inyong panonood. Halinawa po, napakinig kayo lahat dyan. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Binati ko na kayo kanina doon sa first segment natin dahil naputol ang ating live stream sapagkat nagkaroon tayo ng problema sa ating internet po naman. Okay, salamat po. God bless po. Ingatan po kayo ng Panginoon. At ito pong aking masasabi sa inyo. Lagi tayo makinig sa salita ng Diyos. Lagi natin pakinggan ang salita ng Diyos. At lagi natin unawain ang salita ng Diyos. At nawa, pinagpala po kayo ng Diyos. To God be all the glory. Palain mga pusong bato, naway hikuin mo. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless you, everyone. Bye-bye.